Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Sa tuwing tayo nandito po, ang pag-uusapan natin ang relasyon, di ba? Ang relasyon ng mga mag-partner. Yun, okay? Sige. Ang una natin pag-usapan ay ang tungkol sa magkarelasyon. Sa tuwing pinapatawad daw natin ang paulit-ulit ang ating papartner, lagi-lagi yun, di ba? Nawawala na siya sa respeto sa relasyon ninyo. Bakit kaya? Di ba? Kasi, pansinin po ninyo, siguro sa tuwing pinapatawad mo siya, pinapatawad mo yung taong imbis na magbago, inuulit-ulit lang niya. Bakit? Diba? Inuulit-ulit pa rin niya yung mga bagay na ikakasakit ng loob mo. Diba? Para kayo'y mag-away. Diba? He or she will begin to ignore kasi alam niyang hindi mo siya matitiis. At alam niyang bibigyan mo siya ulit ng another chances. Hindi siya natatakot mawala ka kasi alam niyang hindi mo na siya kayang bitiwan sa relasyon ninyo. Di ba? Matibay na lang di ba? Alam mo ba kung bakit niya ginaganyan? Bakit kanya ginaganyan? Kasi sinanay mo siya. Naging komportable siya sa mali. Puro mali, Dahil palagi mo siyang pinapatawad, syempre, tinotolerate mo kasi. Di ba? Sometimes nawawala ang respeto niya sa'yo. Maniwala ka sa akin, believe me. Never be too much available. Yan, For someone otherwise, you will lose your importance. Never let a person get comfortable and disrespecting you. Imbis na sa tuwing pinatatawad mo siya, hindi naman siya nagbabago kasi paulit-ulit lang niyang igagawin yun dahil palagi naman siyang magsasorry lang sa'yo, okay na. Yeah? Pag magsasorry sa'yo, wala na. Ganun lang yan. Diba? Hindi mo na siya matitiis. Yeah? Alam niya yon. Kaya anong mangyari? Hindi rin siya natatakot mawala siya sa buhay mo. Diba? Hindi siya natatakot mawala ka sa kanya. O bakit ganyan? Dahil alam niya na mahal mo siya. Diba? Maniwala po kayo doon. Diba? Okay, para naman sa ating mga partner, lalo na mga babae, ito po ang inyong masasabi namin sa inyo. Pero bago yan, magpaalala muna tayo, RB. Walang kaliwaan. Okay, itong mga paalala natin, paano ba mag-apply ng trabaho? Diba? Paano mag-apply ng trabaho ang isang katulad natin, katulad ni RB, katulad ng mga newly graduates ngayon, di ba? Meron na ba tayo dyan ng trabaho? Saan tayo magsisimula? Una, mga job fairs. Diyan, pwede tayo. Ang mga job fair ay mga event kung saan maraming kumpanya ang nagsasama-sama upang mag-alok ng trabaho. Magandang pagkakataon ito para personal na makausap ang mga potensyal
naman sa mga kababaihan, huwag kayong magmahal ng isang lalaking nakikipagtiisan sa'yo. Yung kaya kang tiisin kahit alam mo na nagtatampo ka o galit ka sa kanya, hindi pa rin siya sa'yo, hindi pa rin siya lumalapit o ano. Huwag ka ring magmahal ng lalaking galit din kapag galit ka. Kaya dapat yung yung sa startup, di naman kayo agad mag-aasawa, di ba? Dapat titingnan nyo yun. Mag-on pa lang kayo, napapansin mo na yun, di ba? Para sa huli, hindi ka magsasabing, sana, di ba? Yung gano'n. Huwag kang magmahal. Dapat tandaan nyo, huwag kayong magmamahal ng isang lalaking galit ka, galit din siya. Huwag kang magmahal ng lalaking minumura ka. Iwan na nga natin yung mga yan. Di ba? Huwag kang magmahal ng lalaking patutulungin ka ng may sama ang loob. Yan. Oy, RB, huwag kang magmahal ng lalaking kaya kang tiisin ng buong araw ng wag na hindi ka kakausapin. Di ba? Huwag kang magmahal ng lalaking kaunting problema lang ay bibitawan ka na. Dapat alam mo na gaano ka kahalaga. Dapat alam niya na ikaw mismo ay mahalaga sa kanya. Di ba? Lagi yung tatandaan. Di ba? Hindi ka dapat sumusugal sa isang relasyon na ikaw lang ang lumalaban. Naintindihan po natin yun? Kasi dapat ikaw ang ipinapanalo ng lalaking pinili mo. Oh. At para sa mga lalaki, paalala natin ito po, para sa mga lalaki to, kasi always appreciate your wife. Kailangan maging mahalaga sila sa inyo. Kapag mahal ka talaga ng babae, kahit pa napagsalitaan mo siya ng masama, sa tuwing mag-aaway kayo, iiyak at masasaktan yan. Basta't, trust me, tatanggapin ka pa rin niya. Pero hindi parati-parati yun, ha? At kailangan sa tuwing magkakamali ka, huwag kang magagalit. Kung pagsasabihan ka, and believe me, kahit paulit-ulit ka pang magkamali, she will still accept you kasi naniniwala siya sa pagbabago mo. O, diba? Huwag mo ring ulit-ulitin yan. Dapat hindi pwede puro-puro ganun na lang. Put your words into action. Kasi lahat ng sasabihin mo sa kanya, hindi niya yun makakalimutan. It's only in your, tatak sa isip na yon. Tandaan niyo mabuti. Parang ako, kahit silosa siya, huwag kang mapagod sa pag-intindi sa kanya. Ito yung sa mga lalaki to, sa mga spouse na lalaki. Kaya dapat iintindihin mo, huwag kang mapapagod sa pag-iintindi sa kanya. Di dahil wala siyang tiwala sa iyo, kundi ayaw ka lang niyang mawala. O, di ba? Pag sobra, alam niyo na, pag sobra, di ba? Dapat tuturuan mo rin siya. Alamin mo, ipaalam mo sa kanya na siya lang talaga. At alam ba ninyo, palagi siyang nandiyan kapag may problema ka? Palagi rin siya nakasuporta sa lahat ng gusto mo? Aba, swerte ka na doon, di ba? Kung naibigay niyang lahat ang gusto mo, please lang. Always respect her pa rin. Naintindihan niyo ba yun? Kapag ibigay niya na lahat, dapat i-appreciate mo, dapat pasalamatan mo lahat ang naibigay niya sa'yo. Huwag magbabago. Lalo na't binigay niya lahat ang tiwala niya sa'yo. Huwag kang magsisinungaling. Kasi bago yan magtanong, alam na niya kung ano ang sagot. So, ulitin natin, huwag kang magagalit. O huwag kang magsisinungaling kasi bago yan magtanong, alam na niya kung anong sagot. Just be honest as always. Yeah? Mapamali o mapatama man yan, kahit ikasasakit ang damdamin niya, sabihin mo ang totoo. Kasi hindi ka iiwanan niyan sa ere. Di ba? Hindi basta-basta. The best thing is, ikaw yung hahanapin niya sa tuwing pagod siya
o may problema siya sa personal life niya. Correct me if I'm wrong, pero kahit mister ka niya, tinatrato ka pa rin niyang parang kaibigan. Yeah? Kasi ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya. At nagpapasya sa kanya, di ba? Siya iintindihan niya at siyempre humingi siya sa iyo ng mga pagpapasya, gano'n. So, ibig sabihin, hindi kanya talaga, di ba? At tuwing nalulungkot ka, makita mo yun sa mata niya, dapat ay nandun ka para sa kanya, di ba? Oh, ito naman para sa lahat ito. Kapag nagmahal ka, huwag mong itodo. Dapat may reserve ka para sa sarili mo din. Kasi pag sumobra, alam mo na, kailangan mong magtira para sa sarili mo. Subukan mong kontrolin ang feelings at emotion mo hanggat kaya mo. Yun. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat iintindihin lahat yan. Unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Huwag mong gawing mundo ang dapat ay tao lang. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ay ang taong dapat nasa tabi mo lang. Hindi nasusukat ang tunay na pagmamahal sa tagal ng pinagsamahan. Magmahal ng sakto lang. Huwag magmahal ng sobra-sobra. Para pag nasaktan ka, masakit lang, hindi masakit na masakit. Hindi rin masamang maging tanga ka sa pag-ibig. Ay, naku, RB, ha? Kita mo yan. Hindi ka seryosong nagmamahal kung hindi ka pa nagpakatanga. Merong ganun, ano? Pero wag ka namang tangang-tanga. Yun, di ba? Yun, sana po ay maintindihan natin ang pinag-uusapan natin, ano, di ba? Huwag daw tayong tangang-tanga naman. Alamin mo din ang halaga mo bilang isang tao. Tandaan natin lagi yun. Kapag may respeto ka sa sarili mo, huwag ibigay lahat, di ba? Nararamdaman nyo yung napakahalaga mo sa kanya dahil mahal na mahal ka niya. Kaya't dahil ikaw'y tao, dapat alam mo din ang pagka-importante mo sa kanya at sa sarili mo. Hindi ikaw lang ang laging nagmamahal, ikaw lagi ang masasaktan. Alam niyo ibig ko sabihin doon? Dapat pinag-uusapan lahat yan. Hindi pwedeng lagi kang nasasaktan. Hindi lagi ikaw ang umiiyak. Dapat ayusin at resolbahan ang mga problemang ganito, di ba? Tipong di na iniisip ang sarili, kahit nasasaktan na, sige pa rin. Kaakibat nito na nagmamahal ang nasasaktan. Pero wag mo hayaang puro sakit na lamang ang iyong maramdaman. At wala namang pagmamahal doon. Dapat nasasaktan ka, after that, nahimas yun, ibig sabihin, magmamahal ka uli. Kasi normal naman yung masaktan ka, umiyak ka, and then after that, magiging masaya ka na. Hindi ka pinanganak ng nanay mo para masaktan ka bilang isang tao. Nang paulit-ulit, Sus Mario Joseph, diba? At ang dahilan, iisa lang. Oh, di ba? Hindi masamang sumuko kahit na mahal mo na ang isang tao kung alam mo namang sobrang sakit na ang naidulot nito. Sabi nga, hindi masamang dumistansya sa mga bagay na alam mong makakasakit sa'yo ng sobra. Hindi masamang magpahinga kung alam mong pagod na pagod ka na. Lagi nating isipin, tandaan, pag nagmahal ka sa sarili mo pa din dapat ang uunahin mo. Okay? Hindi ang ibang tao, hindi ang partner mo. Kapag wala na siya talagang maibigay sa'yo na kapalit na pagmamahal, iwanan mo na yan. Diba? Dahil iwan ka man ng lahat, walang ibang makakaintindi sa'yo kundi ang iyong sarili. Nakuha nyo? Kaya't mamahalin mo ang sarili mo. Ngayon, kung
Lumayo ka sa taong hindi nakikita ang halaga mo sa puso niya. Abay, tama. So, karapat-dapat ka sa isang lalaking nagmamahal sa'yo. Ginagalang ang iyong damdamin at mga pangarap. Huwag magpasya sa mas kaunti. Humanap ka ng lalaking magbibigay liwanag sa buhay mo, hindi kadiliman. Paalala sa inyo, si Arby nagsabi to, lumayo ka sa lalaking sumisipsip ng buhay mo. Ano ibig sabihin nun? Sumisipsip ng buhay mo, nagpaparamdam sa'yo ng mga na para kang dumi. Iwasan ang taong yan. Nagpapatuloy sa kaguluhan na umiiwas sa responsibilidad na parang isang masamang hangover. Iwasan mo ang taong patuloy na sumisira sa'yo, na hindi magiging masaya para sa'yo kapag nanalo ka. Umiwas sa taong nagsisinungaling, nagmamanipula, at gumagamit ng ibang tao. At syempre, lumayo ka sa sinumang taong hindi naman ikaw pinapahalagahan. Huwag hayaan ang sinumang lalaki na magtanong sa iyong halaga. Deserving ka na magmahal, paggalang at kabaitan. Malibutan ang iyong sarili ng mga lalaking nagpapagsigla at nagbibigay inspirasyon sa iyo. Lumayo sa sinumang tao na yumuyurak sa iyo, mga hangganan at naninira sa iyong mga halaga. Napakahalaga ng iyong kapayapaan para sayangin ang mga nakakalaso na taong ito. Lumayo ka sa mga lalaki hindi ka inuuna. Di ba? Pumili ka ng mga karelasyon ng lalaki na nagpapalaki sa iyong paglaki o humahad lang dito. Parang nahihirapan ako sa salita na yun. Teka. Lumayo ka sa lalaki hindi ka inuuna. Di ba? Pumili ka ng mga relasyon sa mga lalaki na nagpapalaki sa iyong paglaki. Parang nadidevelop ka dapat. Dapat magmahal ka ng ikaw mismo, ihuhulma ka niya. I-develop ka niya. Hindi humahad lang dito sa mga ganong klase. Ibig sabihin, hindi kaya hadlangan, ikaw yung ma-develop. May ganun. Pag ikaw yung nadidevelop, naunahan mo yung lalaki, ay naku, para siyang kakaiba. Kaya hindi po pwede. Yung mga lalaki naman, dapat ay sasabayan mo. Kasi minsan mahirap din na lagi kayong nagtatalo dahil lamang sa mga ganyang klaseng bagay. Okay? Lumayo ka sa lalaking pilit na pinalalabo ang maganda mong kaluluwa. Alam niyo yan? Huwag hayaang alisin ng sinumang tao ang iyong liwanag. Ang lalim nito. Tumayo ng matatag sa iyong mga hangganan at pakawalan ng sinumang tao na sumusubok na tumawid sa kanila. Ang iyong kaligayahan ay higit sa lahat. Lagi mong titingnan yun. Pag sobra, kalusin. Di ba? In a nice way, tapusin ang maayos. Ayusin lahat, Huwag po kayong basa-basa na lang mang-aaway. Lumayo ka sa lalaking pinaglalaruan ng iyong puso. Deserving ka na pagmamahal ng wagas at wagas. Hanapin ang katapatan at integridad sa iyong relasyon. Karapat-dapat kang walang kulang. Dapat laging wasto. Kung meron man, dapat mapunuan ito ng partner mo. Lumayo ka sa lalaki nagpapatahimik sa'yo o nagpaparamdam sa'yo. Ang iyong boses ay mahalaga. Tumayo ka at sabihin mo ang iyong katotohanan. Makasama ang isang lalaking pinahalagahan ang iyong mga opinyon at iginagalang ang iyong mga iniisip. Yan, dapat yung mga ganon, di ba? Lumayo ka sa mga lalaking minamaliit ka at mga pangarap mo ay minamaliit din. Ang iyong hangarin ay wasto, palibutan ng iyong sarili ng mga lalaking naniniwala sa iyo. Hindi naman sinabing lahat yung karelasyon mo. Sabihin, mamili ka sa mga lalaki kasi meron namang mga lalaki na ikaw ang papahalagahan niya. At naniniwala sa iyo, sa iyong potensyal. Ikaw ay
may kakayahang makamit ang dakilang bagay na yon. Ibig sabihin, huwag kang titigil na maghanap ng partner mo na mas mahusay o magaling sa pag-iintindi sa iyo. Yun yun. Lumayo ka naman doon sa mga lalaking na walang pakialam sa iyo ang kapakanan. Ang iyong mental at emotional na kalusugan ay dapat palaging nauuna mo. Naintindihan ba na yan? Unahin ang pagmamahal sa sarili at pangangalaga sa sarili. Deserve mong maging masaya kang tao. Yun. Dapat inuuna lagi ang sarili. Di ba? Ang karamihan to, babae. Di ba? Lumayo ka sa mga lalaki, hindi ka mahal at nire-respeto kung ano ka. Huwag baguhin ang iyong sarili upang umangkop sa inaasahan ng sino mang tao, lalo na kung ito ang iyong kapartner. Makakasama ang isang lalaki na nagmamahal sa iyo kung sino ka talaga. Yakapin ang iyong pagiging natatangi at huwag magsettle para sa mas kaunti. Yan! Yan ang ating usapan ngayon. Dapat po may naman kayo dito. Balik-balikan natin ito. Ano, di ba? So, RB, may mga kanta ba tayo dyan para sa mga pagmamahal? Okay, Beng Centeno. Sabi nga natin, huwag ibigay ang lahat sa isang taong mahal mo. Dapat magtitira ka ng para sa'yo. Yun. Diba? Dahil may mga lalaki dyan, talagang susubukan hanggang saan. Ibig sabihin, to the fullest. Yeah? O yun. Ngayon naman, ikaw naman ay sige-sige lang kasi mahal mo. Dapat, sabi nga, respetuhin natin ang ating sarili. Dahil pag nirespeto mo ang sarili mo, makikilala mo ang sarili mo. Naintindihan niyo ba yun? Andyan ang relasyon, pero ang relasyon ay may mga dapat do's and don'ts. Diba? Masaya, mahirap, may iyak, may lahat, pero darating pa rin kung nagmamahalan kayo talaga at nagkakaintindihan kayo. Diba? Masesettle lahat ang mga problema. At remember this, huwag matutulog nang hindi kayo nagkakausap at nag-aayos sa mga problema niyong kinaharap. Okay? Yon. At lagi natin tatandaan, ang pagmamahal ay dapat ay may katapat na pagmamahal din. Ito po ang inyong lingkod, Fenny Codemus. Ano bang kantang meron tayo dyan? Kayuan na lang kaya? Okay. So, kung may mga gusto kayong pag-usapan natin dito, i-text lang po nyo kami, ha? Doon sa ating Kakampi Online, Kakampi Live, pwede nyo kami i-text dyan sa mga yan. Ha? Okay. At syempre, sabi nga natin, lagi kayo magkukonsultahan, sabihin ang mga hindi at dapat gagawin, alamin kung ano ang mga dapat at hindi dapat sa isang relasyon. Okay? Pwede na, RB? Huwag lang sa
Okay. Yan po si Yuhan. Ngayon ay nasa Macau. Okay, usapang kaliwan. Tandaan po natin. Magmahalin natin ang ating sarili. Okay, ito po yung lingkod sa Nicodemus. Nagpapaalam po sa inyo.